Minsan mo na bang narinig ang salitang communication is the key to a healthy relationship? Tunay nga na ang komunikasyon ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng isang relasyon. Isa itong matibay na pundasyon ng isang pamilya, ngunit madalas rin na nagiging hamon kung paano ba talaga ito gagawin effectively, kaya minsan nagiging dulot din to ng hindi pagkakaintindihan. Ano nga ba ang totoong larawan ng maayos na komunikasyon? Sa pag-uusap lang ba yun? Paano ba kasi yun? Sa usaping ito, tatalakayin natin ang mga simpleng hakbang para mapabuti ang ating komunikasyon sa loob ng ating pakikipagrelasyon, lalo na sa loob ng ating pamilya. Aalamin natin ang mga paraan upang mas mapalalim ang ating koneksyon at magkaroon ng solusyon sa mga posibleng challenges na maaaring kaharapin sa loob ng tahanan. Samahan po ninyo kami ngayon habang ating pag-uusapan kung ano ang mga susi para sa maayos, masaya at matatag na tahanan. Dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan. Desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Sa mga oras pong ito ay makakasama pa rin po natin ang lovely couple na palagi natin nakakasama sa mga nakaraang episode nitong programa natin. Walang iba kundi si Jazel May at Enan Diaz. Yan. Para mas lalo po natin sila makilala, panoorin po natin ang video na ito. Si Zernan Enan Diaz at si Jazel May Martinez Diaz ay longtime married couple na mayroong passion para sa pagpapatibay ng spiritual life ng bawat pamilya at bawat individual sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na mas makilala pa si Kristo. Si Enan ay isang accountant by profession at musician by passion. Nag-training din siya bilang isang chaplain sa Adventist Medical Center Manila na nagkakaloob ng pastoral care sa mga pasyente nito sa pamamagitan ng therapeutic communication. Sa ngayon, siya ay naglilingkod sa loob ng 9 na taon bilang parte ng internal audit ng General Conference Auditing Service ng Seventh-day Adventist Church. Sa labas ng kanyang propesyon, siya rin ay isang singer at choir director. Si Jazel naman ay isang graduate ng Bachelor of Arts in Theology noong 2012. Siya rin ay naglingkod bilang chaplain sa Adventist Medical Center Manila kung saan sila nagkakilala ni Enan. Nakumpleto din niya ang kanyang Master of Arts in Religion noong 2020 sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Bukod dito, si Jazel ay isa ring tele-evangelist at host sa iba pang programa ng Hope Channel, kabilang ang Alam Mo Ba at Adventist Heritage. Sa ngayon, they have 3 daughters na sina Rafa, Mo and Denden, na kung saan kanilang sinasanay upang maging mga tagapaglingkod ni Jesus. Kasama sila, sama-sama tayong matuto sa kung paano makakapagtaguyod ng isang masayang pamilya. Yan, so kami po ay masaya na muling makakasama si Jazel at si Enan dito sa ating programa ngayon. Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga live viewers at listeners ngayon? Hello, good day po ulit sa ating lahat ng mga nanonood, nakikinig sa ating programa. Thank you po sa pagsama niyo muli sa amin. We hope and pray na marami kayong babauning aral after po ng discussion natin ito. Ayan, maligayang-maligaya po kami to be here with you and to impart a lot of things din po ulit sa inyo. Nawa ay ma-enjoy niyo po ulit ang ating program at yes po, marami kayong matutunan. Yan, so salamat ulit Jazel and Enan sa pagsama sa atin. So nais din po namin batiin ang lahat ng mga katutok sa ating Facebook pages sa Hope Channel North Philippines at sa North Philippine Union Conference. Kasama rin ang AWR Manila. Ganun din na cross-post ito sa mga missions and conferences. Binabati rin po namin kayo. Pati na rin po yung mga kasama natin na nanonood ngayon sa YouTube, sa Hope Channel North Philippines. At syempre yung mga nakasubaybay sa ating telebisyon, sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At syempre, hindi natin kakalimutan, binabati natin ang lahat ng ating mga listeners na naka-tune in sa ating radyo, AWR 89.1 FM. Kami po ay masaya na makasama kayong lahat ngayon at dalangin namin na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Iniimbitahan din po namin kayo na i-like at i-share ang ating live broadcast ngayon para mas marami pang makinabang sa mga learnings na matututunan natin sa mga oras na ito. At kung hindi pa po kayo naka-follow at naka-subscribe sa atin pong Facebook at YouTube, pakihit lamang po yung follow at subscribe button para mas marami pa po kayong updates sa mga programs na kagaya nito. Bago po tayo magsimula sa ating discussion, ay hilingan po natin si Enan para sa isang panalangin.
Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon. Binigyan niyo po kami muli ng pagkakataon na mag-usap-usap at magdiskusyon tungkol po sa isang napakahalagang aspeto para sa mga relasyon, ang tamang komunikasyon. Dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang sumama sa amin, magbigay ng kaliwanagan sa aming mga isipan at matuto po ayon sa inyong banal na kalooban sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, magpuproceed po tayo sa ating discussion ngayon na may kinalaman sa pagkakaroon ng maayos na komunikasyon. Ang topic natin, title natin ay communication. Paano ba kasi yun? So, paano nga ba kasi yun, no? Bakit nga ba mahalaga yung communication sa loob ng family? At siyempre, kahit sa nakikipagrelasyon pa lang, no? Bakit mahalaga yung communication? Ako, Wilmer, no, napakahalaga ng communication kasi yung communication is the vehicle with which na ipaparating natin kung ano yung ating saloobin, kung ano yung mahalaga sa ating isipan, sa ating puso, yung mga emosyon na ating nararamdaman. It's through communication kung paano natin itinatawid ito sa ating pamilya, sa ating significant other na maaaring mag-asawa na o kino-consider pa lang. So, dun sa dating stage pa lang, no, napakahalaga na nagko-communicate kasi practice ito nung magiging future life sa buhay mag-asawa. So, lahat ng bagay na dapat mong pag-usapan, binadaan talaga sa communication kasi maraming issues ang kakaharapin ng isang pamilya, ng buhay mag-asawa, o kahit dun pa lang sa dating stage, may mga problema or mga conflicts na maaaring mag-arise, may mga problems na kailangang i-solve. So, lahat yun dapat ay pinag-uusapan at napakahalaga na sa communication na yan ay merong openness, merong humility, merong honesty. Yun ang pinakamahalaga na lahat sa ating communication dapat it's grounded on honesty. Ito rin yung means na ginagawa ni Satan para sirain ang mga relasyon, kung wala yung honesty na yan. Kasi sabi nga, Satan is the father of lies. So, dapat ang tamang communication ay grounded sa honesty. And inevitable kasi, Wilmer, yung communication eh. Parang kahit nga hindi ka mag-communicate, ibig sabihin, kino-communicate mo yung pagiging snobbish mo or something like that. So, inevitable talaga siya in every relationship, lalo higit sa family relationship. Kailangan talaga yung good communication. Kailangan matutunan natin yung masabi, yung ating mga naisabihin so that yung mga needs din naman natin is actually matulungan na ma-fulfill. For example, Wilmer, meron kaming 5-year-old ngayon, kaka-5 lang niya. And oftentimes, umiiyak yan. Tapos, kami na mag-asawa, ang hirap hulaan kung bakit siya umiiyak. Kasi alam mo naman ng bata, kahit maliit na something, iiyakan nila yan. So usually, sinasabihan namin siya na, anak, you need to use your words so that we could understand you para malaman namin kung paano ka namin matutulungan, kung paano namin ma-address yung kailangan mo. Anak, you need to use your words. And sometimes, ang hirap para sa isang bata, to put into words yung nararamdaman niya, yung dahilan kung bakit siya umiiyak ng ganun, Well, we can understand that sa bata. Pero pag adult na, parang syempre nandun yung expectations natin na sana naman, 'di ba? Kaya mong sabihin yung nararamdaman mo, yung iniisip mo, Pero still, marami kasing mga barriers, hindrances, or reservations, or kadahilanan, bakit hindi tayo nagko-communicate? Bakit hindi natin nasasabi yung mga dapat at gusto nating sabihin? So I hope we can learn more about that dito sa ating episode ngayon. It's very important, Wilmer, na sa buhay mag-asawa, matutunan kung paano yung tamang communication. Even sa hindi pa mag-asawa, sa family or sa sweethearts pa lang, napakahalaga na ma-build yung tamang pag-communicate, eventually magpo-progress sa buhay, may pamilya nga. Kasi may kasabihan nga, if you don't say it out, you will act it out. Kung hindi mo siya ma-express ng maayos, kung hindi mo masabi, may agam-agam ka palang dinadala dun sa iyong spouse, i-act out mo siya one way or another. Nandun yung mga unhealthy ways of
expression or communicating na marahil yun nga individually may kanya-kanyang pinagdaanan na hindi na-develop ng tama, nandun yung pagiging passive-aggressive, pagiging violent, pagiging sobrang tahimik naman, yung pagiging too reserved or too nagsha-shutdown, na parang nagsha-shut off against anyone na kapag may mga pinagdadaanan sila. So maraming issues na pwedeng mag-come up dun sa mga individuals na marahil may mga pinagdaanan na hindi natutunan yon, and lahat tayo magkakaroon ng kanya-kanyang biases and challenges na hindrances yon to a good communication. So dapat yon ma-address, ma-acknowledge, okay, ang tendency ko pala kapag ako ay nasa-stress, nagiging very reserved ako instead na mag-express. Or kapag irritable ako, pag pagod ako or stressed, tumataas pala yung boses ko, nagiging medyo violent yung dating nung boses ko. Or pinapasaringan ko na lang yung kausap ko, parang passive-aggressive or nagpaparinig, ganyan, nagdadabog, many other ways na yun nga, hindi na-develop at that stage pa sa individuals. So it's important muna ma-recognize yun. At kung na-recognize natin, kailangan patuloy na mag-build, humanap ng better tools na para maitawid yung nararamdaman nila, yung nasa isipan. At nandun nga yung mga magagandang foundation na dapat natin hinahanap, yung honesty, pagiging non-judgmental sa ating kausap. Kailangan willing tayo pakinggan sila kung ano man yung kanilang nararamdaman without judgment. At kapag narinig natin sila, minsan may mga barriers nga kasi, magkakaibang kultura, yung pamilya, magkakaibang ways yung pagko-communicate. Nandun din yung willingness to try to understand ano ba talaga yung sinasabi niya beyond doon sa pagtataas ng boses. Halimbawa, pag nag-uusap kami mag-asawa, minsan overwhelmed na. Minsan may mga issues kasi na very emotionally charged. So nandun yung minsan tumataas ang boses. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng asawa ko? Bakit tumataas ang boses niya? Bakit kaya tumataas ang boses niya? Marahil pagod siya. O marahil natatakot siya pala, nagwo-worry siya, o gusto niya lang pala na maitawid yung totoong nararamdaman. So nandun yung pagiging humble, dapat hindi mawawala sa pakikipag-communicate, at many other traits na patuloy i-discover at dapat matutunan ng bawat individual sa pakikipag-usap. Wilmer, meron ako nakitang picture noon ng Understanding Women. Tapos isang napakataas na libro. Nakita ko rin yun. O, diba? Pero ang implication nun, ang hirap intindihin ng mga babae. Tapos when I was still dalaga pa ako nun, may nag-advise sa akin na isang may asawa na, may edad na, ganyan. Sabi niya, ganito yan, sa isang mag-asawa, bilang babae, wag mong gagawin manghuhula yung asawa mo. Kumbaga, mahilig kasi tayong tupakin mga kababaihan, mahilig tayo maging emotional, ganyan. Minsan, nakala natin, nagigets ng asawa natin kung ano yung nangyayari sa atin, kung ano yung nararamdaman natin, or kung bakit tayo nag-act out nga ng ganito, ganyan. Pero to be honest, hindi pala nila naiintindihan unless you actually say it. Unless sabihin mo, frankly, literal, kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nangyayari sa'yo, sa kanila maiintindihan. Kaya wag natin silang pahuhulain. Yan, wag natin gagawin manghuhula. Minsan nandun nga yung mga barriers, halimbawa, kamusta ka? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Wala akong problema. Tapos i-assume nung isa na, wala naman talaga kasi yun yung sinabi. So minsan may mga ganong instances, minsan hindi maiwasan or minsan nangyayari talaga. Na yung isang side, ang gusto lang naman ay maka-express din naman, pero iniintay niya na maging parang open or willing din na makinig yung isa. Kaya sinasabi niya na okay lang ako or wala akong problema, pero iba na yung body language, kasi part yun ng communication dun Hindi lang yung tone of voice, yung kung ano yung sinabi, yung itsura din, yung expression, body language na tinatawag. So maganda din na maging sensitive tayo dun, na itatry din natin i-assess yung kausap natin kung ganon. Pero gaya ng nasabi ng aking mahal na asawa, yun nga, itry natin as much as possible na maging upfront, maging straightforward din naman sa pag-express. Hindi yung papahulain o yung magsasabi na wala akong problema,
Pero meron naman pala talaga deep inside. So, Nakaugalian yata ng kababaihan yun no? Na, for example, naghugas ng pinggan, tapos sasabihin ng asawang lalaki, may maitutulong ba ako sa'yo? Kailangan ba ng tulong? Sabihin ng babae, kaya ko na to. Tapos maya-maya, nagdadabog na yan. Ako na lang lahat. Oo, ako na lang lahat gumagawa sa gawaing bahay. Hindi man lang ako tinutulungan, ano? Bakit hindi mo sinabi, di ba? Ngayon, naghihimutok ka. Well, maraming ganun na hindi tayo marunong makipag-communicate ng tama o ng maayos. Parang hirap na hirap tayo sabihin directly kung ano yung kailangan natin, kung ano yung nararamdaman natin. Siguro it took time, it will take time for us to practice that. Pero kailangan natin gawin. Kailangan natin gawin. Minsan kasi naisip ng iba na kaya raw ginagawa ng mga babae dahil gusto nila na magkaroon ng initiative yung lalaki. Hindi mo kailangan iutos lahat, sabihin ng lahat. Pero mahirap kasi lalo na kung starting pa rin yung relationship. O kaya nasa stage pa yun ng papalalimin niyo pa yung pagkakayaan sa isa't isa. Hindi mabilis hulaan di ba? Kung sakaling nandun para kayo sa stage na yun. Beyond dun sa sinabi niyo, no? Maganda yung sinabi niyo na hindi lang talaga siya sa words di ba? Yung na merong way ng pagsabi. Hindi lang yung content, kundi yung medium. Yung paraan ng kaya mahalaga yung even the tone of voice. Yung humility, yung honesty. Kasi kahit na malinaw sa'yo kung anong gusto mong sabihin, kung galit ka naman sa pagkasabi nun, sa halip na makakuha ka ng help, ay resentment yung makukuha mo sa halip na help. So, pag sinabi natin communication na hindi lamang yung words, paano i-put into words yung gusto mong mangyari, kundi yung way paano mo yun sasabihin, at kahit yung action kung paano mo yun i-communicate. So, napakalaga na i-consider natin yun habang nakipag-communicate tayo sa loob ng family. So, bukod doon, ano po yung iba't ibang mga ways para makipag-communicate sa loob ng pamilya habang naiintindihan natin yung pinakang definition ng communication? Paano ba yun mapapractice sa loob ng family setting? Unang-una, napakahalaga, Wilmer, na maunawaan natin na even yung communication ay natututunan. Patuloy tayong mag-grow kasi lahat tayo may limitations Lumaki tayo na iba-iba ang environment, iba-iba yung setup ng family. So naturally, magkakaroon tayo ng mga sarili nating biases, mga sariling preferences at kagustuhan. So una, dapat ma-recognize natin na lahat tayo merong room for improvement. Pangalawa, pagdating dun sa actual na communication, dapat lahat tayo ay we try as much as possible to start from a place of sincerity. Kasi minsan yung body language mami-misinterpret, yung tone of voice mami-misinterpret, even yung content nami-misinterpret. But when you are coming from a place of sincerity and humility, mahirap ma-misinterpret yun Kapag ikaw ay lumalapit, nakikipag-usap sa iyong pamilya na merong pagpapakumbaba, na ikaw ay sincere, na nakikipag-usap ka from a point of view na gusto mong ma-resolve yung mga issue, gusto mong makatulong, gusto mong matulungan. Kapag sincere yung iyong point of view o yung iyong motivation, mahirap yung ma-misinterpret ng mga tao. So out of that, from a sincere point of view to communicate, nandun yung iba-ibang tools din na pwede nating magamit. Una nga, i-assess natin yung ating sarili. Coming into the conversation, pagod ba ako? Kasi mga barrier yan, tinatry natin i-minimize yung mga barrier. Pagod ba ako? Stressed ba ako? Mataas ba ang emotion ko at this time? Baka tataas ang boses ko naturally kasi emotionally charged na, punong-puno na yung dibdib. Baka may time na kailangan ikalma mo. Ano yung itsura ko, yung tone of voice ko? Pasugod ba ako kagad? Aggressive or na? I-assess natin yun. So coming from a place of sincerity, ano ba dapat yung appearance ko? Ano ba dapat ang tone of voice ko? Paano ba dapat ako mangusap? So that's a good start. Yung having that sincere heart, sincere mindset, maraming issues ang mas mabilis masosolve kung we are all coming from a sincere point of view. Yeah, so marami kasing way of communication. Merong non-verbal, merong verbal nga. And pareho yun na ginagamit natin within the family. So, non-verbal and verbal nga. So, kung hindi ka nag-verbalize, non-verbally, meron nangyayari, may kino-communicate ka, So, sometimes, kailangan din tayo maging aware with that. Parang, sensitive tayo na,
ay iba na pala yung non-verbal na kino-communicate ko. Ay ang non-verbal ko na pala ay parang ayoko sa kanya, parang ganon. Parang galit yata ako in the way I act, yung non-verbal communication ko. So minsan, ganun yung naging non-verbal communication nga natin kasi nga there's something within na hindi mo pa nababanggit, hindi mo nasasabi, hindi mo naka-communicate, hindi nyo nare-resolve. So wala talaga ibang way but to, actually dapat mag-set aside talaga ng time wherein you could talk, wherein you could really have quality time to talk about matters, to talk about things, ganyan. Pwedeng bago matulog, or pagtulog na yung mga bata. Pwede rin namang in the morning, habang wala pang masyadong mga disturbance, ganyan. Make sure na meron talagang quality time to talk. Sabi nga, it's not about, the quality of your relationship actually boils down to the quality of your communication. Kung kalidad yung communication ninyo, then your relationship is actually better. And talagang mas okay, So, parang for me, totoo pa rin yung walang hindi nadadaan sa mabuting usapan. Kaya minsan nagkakaroon ng maraming, pagka-clash ganyan. Kasi nga, hindi na pag-uusapan. Maraming outrage na nangyayari. Kasi nga, napuno ka na, tapos hindi mo naman nga na-communicate o napag-usapan. So, yun yung una-una. Mag-set talaga ng time for communication. Parang din yan parang relationship po kay Jesus, di ba, Wilmer? Na talagang, since priority mo si Jesus din sa buhay mo, you set a specific time to commune with Him, to spend time with Him, ganyan. So, ganun din sa relasyon. Ganun din sa mga bata. If you need to convey something sa mga bata. Kaya, Wilmer, importante din yung family worship. Kasi sabi nga natin last time, nabanggit natin yun. Kasi sa family worship, ito rin yung time that you can convey to the kids kung ano yung mga, yung mga admonitions mo sa kanila, yung mga visions mo for them, yung mga gusto mong, kung may i-correct man, i-correct sa kanila or whatever. Pero of course, in the spirit of, the presence of God. Kaya, hindi ka nagagalit, pero alam mong, you're guiding them, diba? So, may mga avenues din pala na we could use to communicate properly. Yun, yung kagaya ng family worship nga, or yung pag nagkakainan kayo sa table. Sa family namin, ang dami-dami namin magkakapatid, pero my father would always ask us na kapag panahon ng pagkain. Ganun yun. Kumbaga, walang nood ng TV, walang hawak ng cellphone. Pag panahon ng pagkain, then we spend time eating together. And yun, that's also a good avenue to communicate yung mga needs natin, yung mga gusto nating sabihin within the family. So meaning may mga paraan, may mga ways na we could, utilize to communicate well. Pagdating sa mga young families like ours especially, kapag nagkaroon na ng mga anak, nandun yung challenge na papasok na parang hindi na ganun ka-often yung pag-uusap kasi maraming kailangan harapin, yung needs muna ng mga bata, etc. Unlike nung kami ay mag-sweetheart pa lang o nung bagong kasal, talagang everyday lahat na pag-uusapan kasi kayo pa lang ang nagkakakilanlan. Pagdating ng mga anak at yung mga ibang responsibilities, dumadating talaga yung stage na medyo nagkakaroon ng challenge na nababawasan yung time na quality para kayo makapag-usap. Kaya napakahalaga nung nabanggit ng aking asawa nung intentionality, yung paglalaan ng tamang oras para dun sa communication na napag-uusapan ng mga issues. Sabi nga nung ilang psychologists na napakinggan ko, para ang isang marriage ay magtagumpay, yung mga successful marriage na tumatagal, nag-aalat sila ng at least 45 minutes per week. At least 45 na minuto sa isang linggo ay inilalaan para lang dun sa mga issues ng mag-asawa. So it can be going out, maaring kakain sa labas, maaring nasa bahay lang din. It doesn't have to be fancy or magastos. Pero yung intentionality na mag-suspend ng oras with each other ay napakahalaga, na hindi lang dun sa context na nandiyan yung mga anak, nagsosolve tayo ng issue throughout the day.
usap na yon. Kulang yon kung yun lang ang opportunity kapag nakikita lang sa araw-araw. At nandun nga yung family altar, yung family worship na tinatawag, na kapag nagsuspend tayo ng panahon kasama ang Diyos, alam natin yung presensya niya intentionally hinihingi natin eh. So yun yung makakatulong sa atin na mas maging sincere sa ating mga usapan. So kung anong mga issues sa family time na pwede nating i-raise. Yung the opportunity na makapag-express yung mga bata kung ano bang gusto nilang mangyari sa family natin. Ano ba ang mga goals mo? Ano bang pinagdaanan mo ngayon? Ano ba ang mga gusto mo ring mangyari para sa pamilya na mga suggestions? Yun din yung isang important time na matrain sila na makapag-communicate din ng tama. So yung communication na maayos sa mag-asawa, na-i-extend din, nabibigyan din ng tools yung mga anak natin na makapag-communicate din ng maayos para in the future, ganun din, mas magiging better pa pagdating ng sila na ang bubuo ng sarili nila ng pamilya. So nakikita ko elements sa mga sinabi niyo, no? Nag-start sa sincere na intention, tapos kailangan magkasabay yung message na gusto mong sabihin dun sa ways o yung actions mo. Magkasama, dapat magka-align yun. Hindi yung ito yung sinasabi mo, iba naman yung ginagawa mo. O ito yung ginagawa mo, iba naman yung sinasabi mo. Kailangan mas merong clarity kapag aligned pareho yung dalawa. At syempre, pagkatapos, kailangan na mayroong time. Diba? Hindi, malinaw nga sa yung dapat mong i-act. Malinaw nga sa yung message na gusto mong i-communicate. Pero wala naman kayong time na mag-usap. Wala kayong time na kumain, na magkakasama. Wala kayong time na mag-worship na sama-sama. So, nasa iyo lang. Hindi na transfer yung message na gusto mong sabihin. So, ang ganda kasi habang kinikwento nyo, naaalala ko si Dr. Barrios, sa dati kong boss sa Development Communication Department doon sa university na pinag-aralan ko dati. So, talagang si Dr. Barrios ay parang sabihin na natin na innovative thinker na communicator. Yeah. Meron siyang binubuo nung time na yon na biblical model of communication. So, pero sasabihin ko lang, no, na may make sense ko yung sinasabi ninyo na nagsisimula sa sincerity. Kasi sinasabi ni Dr. Barrios na pagdating sa Bible, ang communication ay character. Kapag hindi naka-align yung character mo sa kung anong gusto mo i-communicate, nagiging deception yon or fraud. Magsisimula siya sa, sabi nga ay, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So, kailangan ang focus ng sincere na maayos na communication ay pure heart. At ilalapit natin yun sa Panginoon. Diba? At yung pinakang-barrier, sinasabi ni Doc Barrios, ang pinakang-barrier ay sin. Sin ang pinakang-barrier. At ang way para ma-overcome yung sin ay supernatural na way. Diba? Kaya kailangan natin na lumapit sa Panginoon, manalangin sa Panginoon para ma-make sure na sincere yung i-communicate natin. Kasi hindi lang words yon, kundi maging yung action natin. Kaya marami ang magsasabi na, uy, ang bait naman itong kapitbahay ko na to. Kahit hindi mo siya kinakausap. Dahil nako-communicate mo yung liwanag na pinapakita ni Kristo sa'yo. At nakikita ko na ganun din dapat tayo sa family natin, no? Na habang naging intentional tayo sa pakikipagrelasyonan sa Panginoon para ma-purify yung puso natin, mas magiging effective din yung pag-communicate natin. Hindi pa tayo sasalita, meron na makikita, malinaw na agad kung na si Kristo yung makikita. So, yun yung naalala ko lang, no? Credits kay Doc Barrios, kung mapapanood mo niya. Pero yun yung naalala ko dun. So, bukod dun, ano pa yung mga practical na paraan? Sinasabi natin, no, dapat, yan, sinabi niyo na yung kailangan may quality time. Pero sa paraan ng pakikipag-usap, sa paraan, halimbawa, sa inyo, setting nyo, mga bata yung kausap nyo, so, paano yung paraan ng pakikipag-usap sa bata? Paano yung paraan ng pakikipag-usap sa spouse? O pag lumaki na sila, ano bang pakikipag-usap sa kanila? Ano yung mga iba't ibang mga ways na yan? Lalo pa na iba't iba rin yung mga challenges sa age group, lalo habang lumalaki sila. Sa akin, yung foundation, Wilmer, no, ng lahat ng communication, na mention mo yung it should come from a place of integrity, na aligned yung iyong values, aligned yung iyong character dun sa kino-communicate mo. Napakahalaga nung honesty. Yung honesty sa communication. Kapag ang spouse ay nagkaroon na ng time na nagsisinungaling na sa isa't isa o hindi na kompleto yung kanilang mga kino-communicate,
Napaka-dangerous nun. Sabi nga, si Satan ang father of lies. So, ang opposite nun is the truth. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, yun yung contrast. So, napakahalaga, whatever level you are talking to, yung iyong anak o spouse man niya, you should be coming from a place of honesty na nakikipag-usap ka sa kanila ng merong sinseridad, merong honesty, na gusto mo yung best ay mag-come out doon sa conversations na inyong ginagawa. That's true. Aside from that, meron tayong mga very, very practical ways talaga on how we deal with kids as well as with our spouse. For example, sa kids, as you talk to them, as you correct them, or, say something to them, you don't talk to them na nang nakatayo ka. You go to their level. I've been doing this since then, na kapag kinakausap ko yung mga anak ko, dapat eye to eye kami. Dapat alam nila na they could communicate to me whatever they want to say kasi nga magka-level kami. Pero kung yung sasabihan ko sila ng pag-ganon, I'm looking down at them, it's very different. It's very different. Parang nangyayari, I'm on the authority and you don't have karapatan to say something. Parang ganon. So, I practice that with my kids. So whenever I talk to them, I go to their level and then tell them what's happening and ano yung concern mo, and this is my concern, ito yung gusto kong sabihin, and all of that. And makikita mo yung difference na they would also be comfortable to say what they need to say. Kaya nilang sabihin kung ano yung kailangan nilang sabihin. And at the same time, I look at them in a way na hindi sila baby. Alam mo yun? Hindi sila bata na hindi makakaintindi. I make sure na habang kinakausap ko sila, alam ko sa sarili ko na maiintindihan nila ako. And of course, I use simple words. Ang hirap naman na yung words mo pang adult, diba? So I use simple words to talk to them. And akala natin hindi tayo naiintindihan, pero to be honest, naiintindihan talaga nila tayo. These kids are really smart, especially kids nowadays. Lalo higit pag sila yung may at fault, you talk to them talaga ng eye to eye, tapos you don't talk far. Kasi pag kinausap mo sila ng malayo, parang ang dating, hindi mo na mahal, hindi na ako love, galit talaga siya sa akin, I will feel abandoned bilang bata, ganun. Kasi magkalayo kayo habang kinokorek mo siya. So, pag kinokorek mo yung bata, you need to, as much as possible, kung pwede mong hawakan or, hold the hands or hold them in your arms, saka mo kausapin. And with that, alam nila, they're being corrected because, you cared for them. You simply cared for them and you loved them. Something like that. So, that's one way. Sa adult naman, lagi din niya akong tinutulungan to, if I need to say something, mag-eye to eye talaga. Kasi that means, pag nag-eye to eye ka, wala kang tinatago. Tama ba? Parang, kasi pag may tinatago ka, parang hindi ka makatingin eh. Parang pag sobrang guilty ka, parang gano'n. Pero, if gusto mo talaga kasi na ma-resolve yung issue, yung if gusto mo kasi talaga na pag-usapan to ng maayos, you look at the eye. You do eye to eye contact. At the same time, nandun yung humility. Hindi ka rin nagpapamataasan eh. Kasi pag nag-decide na kayo to talk about it, that means you're willing. You're willing to reconcile, you're willing na ayusin, di ba? So, nandun na yung humility. At the same time, nandun din yung acceptance ng mistakes, ganyan. Pag alam mo nagkamali ka, you're be willing to accept the wrongs that you have done and to ask for forgiveness, ganyan. Kung wala kasi yung mga humility, accepting your mistake, yung forgiveness, ang hirap ma-resolve eh. Parang walang patutunguhan eh. Pag lagi may pride, yung pride, ganyan. So, those are the things na, good communication, in a way, mag-resolve ng mga conflict. Napakahalaga na sa lahat ng pag-uusap, whichever age group we are talking about, to create a safe space for them to be able to express. Halimbawa, sa mga anak, kapag may nagawa silang mali, ano namang ginawa mo? Magiging defensive yan. Hindi yan sasalita. Yes, that's true. Pero, pag kinausap mo sila ng malumanay,
may kailangan tayong pag-usapan. Anong nangyari? What's going on sa isip mo? So yung tone of voice napaka-importante. Saka yung approach in general. Tapos hindi din natin dinidiscount yung importance ng nonverbals, which is halimbawa yung physical touch. Na-mention ni Jaisel kanina na inahawakan yung mga anak. Halimbawa, pag mag-uusap kami, yung simpleng hawakan yung kamay na ganyan, na coming from a sincere place, mas nagiging safe mas nagiging expressive. Naalala ko a few months ago nung kami ay na-aksidente. Tapos it was a whole day na parang trinases namin yung napakaraming bagay pertaining to our accident. Tapos kami na lang naiwan. Nagtinginan lang kami. Nagyakapan na lang kami mag-asawa. Alam namin ang bigat. Hindi namin kinailangan i-express na ang hirap, ang bigat. Pero nagyakapan na lang kami. Nagyakan na lang. Minsan ganon. Minsan there are things that you can communicate better with the non-verbals and with the physical touch. Ganon din siya sa akin. Yung supportiveness kapag guusap, may pinagdadaanan, mabigat. Bayan lang, tapik. Malaking bagay na yan to create the safe space for them na maka-express, maramdaman nila na hindi sila ginajudge, tinatry silang intindihin. Ganon din sa mga bata. Yun nga, we try as much as possible kung mag-uusap, kandungin, yakapin, huwag natin i-deprive yung mga bata ng physical touch that show appreciation and love. And we continue building them with words as well. Yun nga, yung aspirations natin sa kanila, they start living up to it. Kahit hindi pa sila ganun, kahusay o kagaling, natututo pa lang sila They're learning life with us, natututo sila. So, pinapamukha natin sa kanila, kayo ay anak ng Diyos, you are gifted, gamitin niyo yung gifts niyo para sa Panginoon. It's important to communicate din yung mga bagay na yun. So they start living up to it at eventually ma-realize nila yung kanilang full potential at magkaroon ng magandang trust din sa Panginoon dahil nag-trust sila din sa amin as their parents. Minsan, Wilmer, meron mga pagkakataon na may issues kami na hindi namin alam anong solusyon. Hindi namin alam ano magiging kahihinatnan after we talk about it. Sa mga ganung pagkakataon, we cling to God first. Parang hihilingin muna namin yung wisdom ng Panginoon na, Lord, tulungan niyo po kami in dealing with this issue. Kasi to be honest, hindi namin alam kung saan, anong magiging outcome, kung ano magiging decision talaga namin, something like that. But then along the way, after you have prayed and then you talk about it, makikita mo na God has His own way. God has His own way to calm down both of you and to, to have wisdom kung ano yung magiging decisions, ganyan. And sometimes, I don't know, parang dumating kami sa point na, okay, parang walang nangyaring solusyon, parang ganon. Then, naglaylo muna kami, nag-wait kami. Sometimes, time could, give you more space and wisdom kung paano i-deal yung situation. And it's fine. Hindi naman dapat agad-agad may solusyon na tayo sa lahat ng problema, sa lahat ng mga dinidil nating issues o pinag-uusapan. Ang mahalaga lang is alam natin na we're on this together. Na hindi kami magkaaway. Meron lang talaga naging issue pero it's not, against both of us. Nagkataon lang na, nag-arise to, pero magkakampi pa rin kami. Yun yung gusto ko na i-emphasize na bilang mag-asawa, pag merong pag-aaway, you're not on a different boat. You're in the same boat. Pareho kayo yung team dito. So, pag-uusapan nyo lang, pagtatalunan nyo, pero magkakampi pa rin kayo at the end. Yan, so ang dami nating natutunan sa unang bahagi ng ating discussion, no? Marami tayong nakitang insights, may kinalaman sa kung paano tayo maging effective na communicator sa loob ng ating family. Kaya kung meron po kayong mga additional comments o kaya naman ay mga katanungan, feel free to type in your comments sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang mga numbers na makikita po ninyo sa ilalim ng inyong mga screens. So bago tayo po magpatuloy sa ating discussion, makakarinig po muna tayo ng isang awitin.
Salamat po sa magandang mensahe ng awitin na ating napakinggan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong discussion about communication. Paano ba kasi yun? Muli, iniimbitahan po namin kayo na i-share ang ating live broadcast sa mga oras na ito. So, kanina po ay marami tayong pinag-usapan na iba't ibang mga points tungkol dito nga sa effective na communication. Pero alam natin na hindi lang basta narinig mo o alam mo na agad i-apply. Paano kaya yung mga nag-struggle? Paano mag-express ng kanilang sarili? Yung nag-struggle, paano talaga mag-communicate effectively at may clarity sa kanilang family? Una, dapat maunawaan natin kung ano ang at stake kung hindi tayo mag-communicate. That's true. So, it's either status quo o walang mangyayari. Pareho lang. Walang resolution or mapalala. So, kung hindi natin gagawin yung communication and if we don't take the initiative, nando tayo sa negative side kagad eh. Nando na tayo sa, parang natalo na tayo Losing kagad. side agad. Losing side kagad if we don't take the initiative. So, una mahalagang maunawaan na gaano kahalaga yung pag-communicate. Pangalawa, lakasan na lang talaga ng loob through God's power. Kapag kailangan nating mag-initiate ng makipag-uusap sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, hilingin natin talaga yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi hindi natin to kaya on our own. Panginoon, tulungan niyo po ako. Ilagay niyo yung words na tama sa aking bibig. Ilagay niyo yung tamang intention sa aking isip at puso na hindi ako ma-misinterpret, na hindi judgmental yung aking approach, etc. Inihihingi talaga to ng tulong sa Panginoon at iniluluhod. At susunod doon, when it's really time to initiate, just go. Kailangan, yun nga, we go to it with the confidence, assuming also yun nga, yung sincerity, yung humility, iparamdam natin, mag-create kagad tayo ng safe space sa ating mga kakausaping pamilya nang may pagpapakumbaba. Nandito po ako, gusto ko kayong kausapin dahil meron akong isyong gustong ilahad sa inyo. Hindi ko kayo kaaway, tayo po ay nasa same team, tayo ay magkakakampi, tayo ay pamilya. Gusto lamang natin na maresolbahan at masolusyonan kung ano yung mga issues na ating hinaharap. Kapag pinasok natin yun kagad, yung humility, hindi tayo basta-basta mare-reject eh. Hindi basta-basta ma-judge din tayo yung ating intention. When we come from that position of humility, binibigay natin sa kanila yung opportunity na mag-communicate din sa atin at tayo ay mapakinggan. So, just go. With the power of God, kaya natin yan. Sabi nga sa pangako ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthens me. So, dun sa mga challenge in terms of communication, just go. God will be with you. Wilmer, meron mga tao sa group of a family na tahimik. Meron din naman na Expressive. Oo, hindi expressive. Oh yeah, may expressive, merong hindi. Meron naman na hindi nila nakasanayan yung dynamics ng family. For example, merong family na pag nag-communicate yan, puro tawanan lang, puro joke-joke lang, ganyan. Pag seryoso usapan na, parang hindi na kaya, parang ganon. So, iba-iba kasi ng dynamics per family in terms of communication, Kaya lang, pag dumating ka na sa point na, what is at stake? Paano kung pag hindi ka nag-communicate ng ganito, ay maraming mawawala sa'yo or malaking mawawala sa'yo or maaring masira yung family ninyo, ganyan. So, anong kailangan mong gawin? Anong dapat mong gawin? So, you need to communicate, diba? Pero, here's the thing. Sometimes, meron tayong mga fears or meron tayong mga dahilan kung bakit hindi tayo nagko-communicate. And we need to ask why. We need to ask why. Keep on asking why. For example, bakit hindi ko masabi sa kanya kung ano yung kailangan ko? Pwedeng, ang reason is, natatakot ako. So, tanungin mo ulit, bakit ako natatakot? Anong kinakatakot ko? Takot ba akong ma-reject? Takot ako na masaktan? Takot ako na hindi niya ako pakinggan? Ganyan. Bakit takot ako na ma-reject? Bakit takot ako na hindi mapakinggan? Anong nangyari in the past? Siguro meron kang experience in the past na nagsasalita ka tapos hindi ka pinapakinggan. Tapos, tinry mong sabihin yung gusto mong sabihin pero inisnub ka, inignore ka, ganyan. So, dahil doon, masakit yon, painful yon. So, pwede mo natin, bakit masakit para sa akin ito?
So, valid naman yon na painful nga yun, ganyan. Pero, you could go back. Intention ba talaga nila yon sa akin na masaktan ako? Baka hindi naman talaga. Baka nagkataon lang na may ginagawa sila, kaya hindi ako napansin yung gusto kong sabihin, o kaya naman may ibang dahilan sila, bakit feeling ko na-reject ako, ganyan. Baka mamaya, hindi naman pala nila gusto talaga akong saktan. And then because we fear to be in pain, ganyan. So, andun patong-patong. Kaya hindi natin ma-communicate yung gusto nating sabihin. So, going back to the reasons, to the many reasons, history, kung bakit tayo hindi nakakapag-communicate ng maayos, then maybe we could try to get the solution. We could try to answer, hindi naman pala talaga ganun. Pag kinausap ko naman siya, hindi naman necessarily na marereject ako or magiging in pain ako. So, why not I give it a try? Parang ganun. Why not lakasan ko yung loob ko, testingin ko lang. At least, mangyari man to sa akin, kung ma-reject man ako, pagpipray ko na lang na maka-move on ako and na hindi ganun kasakit para sa akin and maintindihan ko yung response niya with the things that I've said. Mga ganun. Ang hirap kasi pag hindi natin alam yung dahilan kung bakit hindi tayo nakakapag-communicate well. So we need to check ourselves. We need to go back to it, to reflect on it, and keep on asking why. Sabi nila, mga 7 na why nga yun Para talagang you get to the root of it. Parang 7 why. Bakit? Ganun. Yan. So yan, kung meron kayong struggle sa pag-communicate, yan, yung mga insights na napakinggan natin, pwede natin yun i-apply habang tayo nagtitiwala, natutulungan tayo ng Panginoon sa ating pakikipag-communicate na may intention na mag-resolve sa ating mga problema na kinakaharap. So ngayon, let's hear naman ng mga insights ng mga kabataan na na-interview natin about sa topic natin today sa communication. So kabataan, what do you think? Para po sa akin, ang communication is crucial in building and maintaining a relationship. Because you can't even call yourself in a relationship if you don't even talk to each other, because that's what a relationship is, that you have connection, just like sa Panginoon. He's omnipresent, He's omnipotent, He knows everything, He knows all our needs, but He wants us to call unto Him, because that's what a relationship is, a connection. So, yun nga, yung communication, very important talaga siya sa relationship. Kasi ito yung mag-connect sa inyong dalawa, to become stronger pa sa inyong relationship. Yan, salamat po sa ating mga kabataan na nagpa-interview at nag-share about what do they think dito sa issue nating dinidiscuss about sa communication. So, Jaisel, ano masasabi mo sa sinabi ng dalawang kabataan? Ang gagaling ng mga kabataan natin, no? I think talagang bihasa na sila sa relationship. I'm glad na they know the importance ng communication, which is very true naman na kung walang communication, how would you relate with one another? Parang nakipagrelasyon ka pa kung hindi naman kayo mag-uusap, ano? Ano nga bang halaga ng relationship o kung walang communication? So, that's good, and we're very hopeful na actually challenge yung next generation natin. Kasi most of the next generation, it's more on sa gadgets na. They communicate with chat and, digital platform. And sometimes hindi na sila marunong mag-communicate with face-to-face, ganyan. Nakakalungkot yon. Pero hopefully, they would also be educated at ma-realize sila na mahalaga din pala yung face-to-face communication aside from the digital one. Yung words natin, Wilmer, hold a lot of power. Napaka makapangyarihan ng words na ating ilalabas sa ating bibig. It can either bring life and hope and security and peace and love sa ating mga loved ones. It can also tear them down. It can also discourage, bring despair and anger and sadness. Ganon kakapangyarihan yung words natin, So we need to understand yung kapangyarihan niya. Everything was created by God through words. And likewise, yung words na ating pinoproduce sa atin mga sarili also hold a lot of power. Minsan yun nga, it becomes self-fulfilling.
what you program sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Napakahalaga na yung words na sa atin ay manggagaling ay nakaka-build, nakaka-edify, nakakapagpalakas sa kanilang sarili. It is based on honesty, on truth. Napakahalaga na gamitin natin ang ating pananalita. And eventually, yung ating communication, yun na lahat tayo may mga limitations initially. We can always learn, we can always grow. Yun ang hope para sa ating lahat. Lahat ng bagay ay natututunan, lahat ng bagay ay pwedeng paglaanan ng effort. So, I pray God's blessings para sa inyong lahat na nakikinig sa amin, na matutunan natin ang mas better na communication para mas mapagyaman po natin ang ating mga pamilya at ang ating mga relasyon. Yan. So yan, marami tayong naintindihan, naunawaan dito, no? Mahalagang tandaan na epektibong komunikasyon ay susi sa isang matagumpay at masayang pagsasama ng isang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagkakaroon ng maayos na pag-uusap ay nag-uugnay sa atin at nagpapatibay ng ating connection sa isa't isa. At lalong higit na mas titibay rin ang ating relasyon sa isa't isa kung tayo rin ay may matibay na communication sa ating Panginoon. Huwag kalimutan na ang bawat pag-uusap ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagmamahalan. Sa simpleng pagsisikap na makinig at maipahayag ang ating mga saloobin, maaari nating gawing mas masaya at makabuluhan ang ating relasyon at pamilya. Bago po tayo magtapos, tayo po ay sumandaling manalangin with Jazel. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kayo po ang pinagmulan ng komunikasyon and you always want to communicate your love to us. Lord, tulungan din po kami na ma-communicate ang love sa aming family, sa aming partner, sa aming mga anak. Na Panginoon, lagi nawa maranasan ng mga mahal namin sa buhay kung gaano namin sila kamahal. Nawa, O Diyos, pagpalain ang aming mga tagapakinig at ang mga nanonood, Panginoon, na sila rin naman po ay kumilos, magsalita na nangaayon sa inyong kalooban in a way na magbi-build up ng family pa po nila lalong higit. At tulungan po ang mga merong unresolved issues o merong mga alitan sa tahanan. Panginoon, you are the way, the truth, and the life. Pakita po ninyo sa kanila na merong solusyon sa bawat kanilang problema sa tahanan. Maraming salamat na kayo ay buhay at makapangyarihan na Diyos. Nakikilos po sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yan, salamat po ulit Ma'am Jazel at Sir Enan sa pagsama sa atin ngayon. Samahan niyo po ulit kami next week sapagkat patuloy natin silang makakasama habang tayo po ay patuloy na magtatalakay ng iba't ibang mga aspeto kung paano mas magiging masaya at matagumpay ang ating mga pamilya. Ang topic natin next week, how to have a happy home. Same time, same channel, dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.